Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamot Ka TV. Thank you so much sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance. Shout out sa mga nandito sa Macau, yung mga naghanap ng trabaho. Kaya yan guys, kaya talaga. Actually guys, sa totoo lang, ang hirap na ngayon maghanap ng trabaho dito sa Macau. Hirap. Marami nagko-comment guys sa mga video ko na mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon sa Macau. Totoo lang. Mga nagpapahirap din kasi dito yung mga kapwa Pilipino natin guys, sa totoo lang. Swertihan lang talaga. Swertihan. Tsaka diskarte din. Yung kasama ko sa bahay, yung kaibigan niya guys, ngayon nakapasok na ng security. Ilang weeks pa lang yun dito sa Macau. Ngayon nagpa-process na siya ng niya. Laki ng placement niya, 23,000. Hindi ko rin natanong kung anong agency nung kung anong agency niya nung security, kasi nagkwento lang yung kasama ko sa bahay. Yan guys, mahirap talaga. Lalo na pag puro ka lang agency. Araw-araw ka nagpapasa ng resume mo sa mga agency. Isipin mo yun, araw-araw ka, naubos na yung 2 buwan mo. 20 days na lang yung hawak mong visa. Last na yun. After 20 days, mag-exit ka na ng Thailand. Tapos wala pa rin nangyayari. Mag-iba ka na ng ibahin mo na yung sit up mo. Kasi inulit mo ulit yung sample. Nag-Thailand ka na, tapos andito ka na ulit. Tapos ganun pa rin ginagawa mo, wala pa rin nangyari. Talagang baguhin mo talaga. Kasi kung sa mga agency ka lang, diba nga sabi ko sa last video ko, kailangan na ngayon may mga backer sa mga agency, mga recommendation. Kasi kung pasa-pasa lang guys, wala. 1% lang yung possible mo dun na chance mo na makuha ka at pagpasa-pasa lang sa mga agency. Kasi sa dami nyo nagpapasa guys doon sa araw-araw, talagang wala, possible talaga, imposible talaga na maselect doon. Kasi sa dami nang nagpapasa, ang kapal ng resume lagi sa mga Dropbox. Malabo yan. Talagang, kumbaga, dumadaan ka talaga sa butas ng karayom. Kaya ko lang sa inyo guys, suggestion ko lang is, pag pupunta kayo sa agency, tanungin nyo muna kung may quota. Pag sinabing mayroong quota, tanungin nyo kung pag sinabing yung quota cleaner, o tingnan mo agad yung resume mo kung may cleaner ka na experience. Pag mayroon yun, ibigay mo. Pero pag sinabing wala, huwag kang maglagay doon. Huwag kang maglagay sa Dropbox, kasi useless lang yun. Nagde-Dropbox ka tapos wala palang quota. Sayang yung pinang-print mo doon. Yun. Tsaka yung mga namimili ng trabaho, lalo na sa mga babae, cleaner yung gusto. Tapos hirap ko yung maghanap ng cleaner. Kung may opportunity sa bahay ka na lang. Tapos after contract, bago ma-end yung contract mo, mag-apply ka na para pag na-end yung contract mo, mayroon ka ng papasukan. Pero yung ngayon, wala ka pang experience, mayroon kasi pag wala ka pang experience, wala pang nakalagay dun sa sa record mo dito sa Macau na wala ka pang experience ng Macau,
mahirapan ka pag bago ka lang. Pero pag may experience ka na dito sa Macau, mabilis ka na niyan. Diba? Makikita na yun sa record mo, nag-Macau ka na pala, ex-Macau. Yun, mabilis ka na niyan. Pero kung wala ka pa, ngayon pa lang, nag-a-apply ka pa lang, mahirapan ka. Pero kahit nga yung mga ex-Macau pag mapili, talaga mahirapan. Taste lang muna. Kung anong mayroon, yun lang muna yung pagtsagaan mo sa ngayon. Kasi kung mamimili ka talaga, panay Thailand ka panay Thailand ng Thailand ka maubusan ka ng budget. Kung anong mayroon, pasukan nyo muna pansamantala hanggang tapusin yung kontrata. Taste lang muna. Suggestion ko naman sa mga nahirapan na sa trabaho, gusto na mag-resign, huwag muna kayo magre-resign kung balak nyo pang mag-apply sa ibang trabaho. Yung gawin nyo is tapusin nyo na lang muna yung kontrata, saka kayo i-finish contract nyo para hindi kayo mahirapan maghanap ng trabaho, para hindi rin kayo maban 6 months. Tagal nun, tagal mong tingin ka 6 months, hindi ka tulog finish contract, mabilis, diba? Parang tourist ka ulit, balik ka ulit sa dati. At least na finish mo, diba? At least maganda record mo, finish contract, hindi terminate. Yan lang guys, mahirap talaga. Tiyaga lang. Yung mga pupunta dito mag-cross country, don't expect na madali dito. Magano kayo ng budget nyo, mag-ipon. Mura lang naman dito yung cost of living, basta wag nyo lang i-convert. Kung 100 mo dito MOP, 100 is equivalent to 600 pesos sa Pinas, 600 plus sa peso. Madami ka na mabibili dito sa 100 MOP. Kasya na yun mga 3 days, diba? Bili ka ng bigas 30. Sardinas dito ano lang 5, 6 MOP, 5 MOP, diba? Pag mga walang kamag-anak dito, sa bahay naman dito, bed space ka dapat. Kasi wala ka namang mag-isa ka lang naman sa buhay. Bed space ka na lang, huwag ka magkwarto. Bed space nasa 700, pinakamababa. May mga mababa naman. Tingin kayo sa Bahay Kubo, search nyo sa Bahay Kubo, Macau. Yan sa Facebook nyo, yung mga mag-cross country punta dito. Para hindi na kayo mahirapan sa paghanap ng bahay. Search nyo Bahay Kubo, Macau, bed space. Yan, lalabas niyan dyan yung mga nagpapaupa. Bed space ka lang, mayroon nga 650, 600 upper. Test ka lang muna, diba? Huwag ka muna mag buhay mayaman, diba? Buhay mayaman ka na pag may trabaho na, diba? Tapos yun, kaya nasabi ko lagi, itong kayo magpasa sa mga resto, sa mga coffee shop, sa mga hotel na mga maliliit dyan, sa magilid-gilid. Kasi sa mga agency ngayon, wala na. Walang pag-asa sa agency. Maliban lang may mag-recommend ng tao. Yun, mabilis ka nun. Kaso nga lang, mga agent kasi ngayon, mga greedy. Ayaw magpatalo sa agency. Sample yung agency, placement 10. Gusto niya rin 10 sa kanya lalabas 20 na yung placement, diba? Meron na 23. 23,000 MOP. Yung sa agency 10, sa agent 13, diba? Ayaw patalo Hindi naman, wala naman siyang dun puhunan puhunan niya lang dun, laway, maghanap lang siya ng tao. Nire-recommend sa agency. Dapat tulungan yung mga Pilipino. Hintayin nyo guys, mag-agent ako. Hindi ako magpapatong. Tulong lang gusto ko. Tutulungan ko kayo makapasok lahat dito yung mga magtuturist. Pag naging agent ako, pagdasal nyo maging agent ako. May kumuha sa akin na agency dito sa Macau na ako maghahanap ng tao. Lahat. Siyempre, unahin ko mga subscriber ko. Soon, sana may kumuha sa akin na agency para marami akong matulungan ng mga nag-apply dito, naghahanap ng trabaho.
Pipiliin ko yung mga walang kamag-anak dito. Mga cross country. O ihuhuli ko yung may mga kamag-anak. Una ko yung subscriber, mga cross country. Pagdasal nyo yan guys, kasi ako, pag ako naging agent, never ako magpapatong. Yung hihingin ko lang sa inyo, thank you. Thank you lang. Okay na sa akin, happy na ako. At least nakatulong. Ranas ko yan yung ang laki ng placement. Babayaran. Hirap ka na nga sa agency, papatungan pa. Ay nako. Okay sana kung ibang lahi, tanggap mo pa yun. In-check yung mga agent. Pero kung Pilipino din, sabagay, pagdating sa ibang bansa guys, wala nang kabayan eh. Diba? Wala nang kabayan, basta pagkakapirahan, okay na. Yan guys, yung suggest ko sa inyo lagi na wag na sa agency mag-focus. Yung sinasuggest ko gawin nyo, wag kayong mahiya. Kasi walang mangyayari sa inyo pag pahiya-hiya kayo. Mahirap talaga mag-harap dito ng trabaho sa ngayon. Ngayong 2024. Hirap. Sa dami ng Pilipino ba naman dito ngayon? Kumbaga nasa 1,000 na yung mga Pilipino dito. Mga naghanap ng trabaho. Dami naghahanap ng trabaho dito. Kasalubong mo dito sa mga grupo-grupo. Yun. Ang daming puno lagi yung mga drop box. Lagpas pa kahit 2 box. Yung pang na box, pang padala. Yung balikbayan box. Puno yan, isang araw lang. Gapon, puro yan ang resume. Pag yun yung nilagay, puno yan. Dami ba naman? Saka wag kayo doon sa may bayad na agency. Ubus lang pera nyo. Wala nang mangyayari. Yun lang guys. Shoutout sa lahat and God bless. Love you all guys. Kaya yan.